Buhay Lakwatsa. Hello everyone! Eto na po, ready na akong maglibot, mag-island hopping. Kita niyo mismo yan dito sa Maniwaya Island, kung saan matatagpuan ang Islas Moriones. And isa po sa activity kapag nag-check-in kayo sa beach resort na ito ay yung island hopping. Napakadaming pwedeng puntahan, sandbar, meron para dito na century-old tree, and then mga rock formations, and a lot more. May mga activities din na pwede kayong mag-biking, mag-motorcycling, and so on and so forth. In short, siguradong mag-enjoy po kayo sa inyong stay dito sa Maniwaya Island. Isla siya, pero punong-puno ng activities. Kaya wag na po kayong magpatumpik-tumpik pa. The moment na mapanood nyo po itong ating feature na ito, itong ating lakwatsa sa Maniwaya Island sa Cavite, o sa Marinduque rather, plano na kayo, check-in na kayo dito sa magpa-book na kayo sa Islas Moriones dahil sigurado pong magiging sulit ang lahat. Okay? Tara na po at samahan niyo akong mag-island hopping. Grabe, indescribable. It's beyond words. Hindi ko ma-explain kung gaano kaganda. Walang sobrang napaka-perfect nung situation, nung moment. Hindi mainit yung sun, parang kasi cloudy. And then parang kasi sinag lang niya eh. So, hindi siya mainit. And then, napaka-calm ng tubig. Yan, nakikita niyo po yung dagat, di ba? Napaka-peaceful. Kaya naman, hindi lamang mga locals, hindi lamang mga Pinoys ang nandito ngayon sa sandbar, kung tawagin, sa Maniwaya Island, kung saan matatagpuan ang Islas Moriones. So, andito po kami and kasama ngayon ng may mga dayuhang turista dito po sa area, ha. So, ito po, bahagi ito ng mga activities na pwede niyo pong puntahan kung kayo ay mag-visit dito sa Islas Moriones. Siguro at least, less than 10. Oo, and then, para mahabol yung sandbar. Kasi, syempre, pag nag-high tide na, wala na yung sandbar, di ba? Pero hindi pa rin naman. Tapos, napakalinaw ng tubig. Grabe. So, yan po ngayon ang ini-enjoy ng mga turista dito sa Maniwaya Island. Okay, libot pa kami. Hello po, so mga locals po kayo dito. Ang tawag dito, sandbar. Oo, so pagka low tide, may ganito. Oo, low tide po. Palaki ng palaki po ito at pa-low tide pa. Okay. Usually, umaabot ito ng mga, sabihin lumalawak to? Oo, lumalawak pa po. Habang naglo-low tide. And then, usually, anong oras ba naglo-low tide? Ay, hanggang ngayon po yung mga hanggang 8 siguro po. Tapos Okay. mag-high tide na yan. High tide na. So, syempre, pagka high tide na, hindi na to, wala na to, no? Wala na Gaano kalalim yun naman usually pag nag-high tide? 1 metro lang po. Ganito lang. Okay. Umanda. May ano ba dito, kuya? May isda ba dyan? Anong isda dyan? Nakakain ba? Oo, lahat po naman nakakain ng isda dito. Lahat nakakain na. Walang galunggong? Meron po. Dito pala yung favorite kong isda. Galunggong. Gigi. Gigi. Oo, so lahat ng mga turista sa lugar, kuya, dinadala nyo rito. Ha? Pumupunta rito. Pag gustong pumunta sila po dito, dinadala namin. Anong nagiging reaction nila? Ano sinasabi nila after yung madalat sila dito? Ay, sabi po man din maganda daw dito. Kumusta po? Marami na bang turista bumabalik? Medyo mahina po nga ngayon. Medyo mahina-hina ang turista ngayon.
Oo, bakit kuya palagay mo? Oo. Kasi siguro dahil habagat. Ako po, lakasin po. Ha? Lakasin po dito. Ano ang lakasin ibig sabihin? Yung nalakas po ang alon. Biglang nalakas ang alon. Kaya parang natatakot mga tao natatakot pa. din po. Oo. And then usually, kailan ulit babalik yung dagsa ng mga turista? Hindi nga po mga mahal na araw. Ganun po. Ah, sa summer Oo, na. summer. Ah, pag mga long Long weekend. weekend. Ayan, ito po ba yung source of income nyo? Dito kayo Sa kumukuha. bangka po. Sa bangka. Pag wala pong ganitong guys, di nag-aisda. Ah, isda naman. nag-aisda naman. Usually, bawat araw magkano ang kinikita nyo? Konti lang po. Pag sa pagana rin po, baka po mga ganda na ang pang 2 kilong bigas na rin. Ah, 2 kilo? Oo, magkano po? Abo, ay di. 45 ang kilo ng Di bigas. sandaan. Sandaan lang po. Ah, pero okay na yun sa inyo. Okay na po yun. Dahil at least may bigas lang. Ligtas na po. Ligtas na po ang pagkain sa Pasko. Ay, ba't ganyan ang punto nyo? Bakit parang Batangas yan? Opo, medyo may pagkapunto rin Batangas at medyo malapit na sa amin ang Batangas. Kumusta naman po itong isla, Maniwaya? Okay naman po, patuloy pong lumalaban. Oo. Ba, ano ibig sabihin ng lumalaban? Ay, katulad po, nadaanan kami ng bagyong Aghon, halos kami inubos dyan ng mga bangka. Oo. Nakaraang bagyo. Oh, so ibig sabihin itong mga pag sinabing inubos, nasira lahat, nahampas Hindi na. naman po lahat, mayroong mga ilan na nasira. Na hindi na ano. Hindi na irreparable na siya talaga. Kaya talaga wash out na po sila. Oo, so ibig sabihin panibagong gawa ulit, puhunan. Oo. Para makapagsimula. Kamusta po yung kinabubuhay dito ng mga tao? Ano po ba, fishing? Okay, ganun din po naman po sa fishing at saka minsan may mga buki din. Ano ho pa ang, kumbaga, kontento naman ho kayo dito sa buhay isla? Ay, pag po taga rito ka, ay talagang kontento dahil nakakaraos naman po. Maganda naman po yung kinabubuhay pag minsan. Kaya lang po minsan ay may pagkakataong medyo hirap talaga. Ganun po talaga ang buhay isla. Pero kayo po, kumbaga, may pangarap pa ba kayo umalis sa isla? Siguro hanggat namumuno po ako, hanggang dito lang po muna ako. At yung iba naman po, meron naman pong mga nakakatapos din dyan, nagapilitan ng magulang para sa makatapos yung mga anak para may iba yung buhay. I see. Gaano katagal na po kayong kagawad? First time ko lang po, mga 8 months pa lang po ako. Oo. Ito pong lugar na to, gaano katagal nang pinapasyalan ng mga turista? Matagal na po ba? Bata pa po ma'am ako ay napapasala na ito, pero ngayon pong nako ng tourism ay mas madami ngayong panahon. Tapos nagka-pandemic nawala, tapos ngayon unti-unti na po ulit bumabalik. So dahil doon sa kampanya ng gobyerno na i-boost yung tourism, dumadagsa slowly yung mga turista. Opo, ganun po. I see. May panawagan ka ba sa government? Pa? O okay na ba sa inyo yung kilos ng gobyerno dito sa when it comes yung isla area? Ay kung panawagan ko lang po sa government, ay kung may mga matataga pa po kami tulong galing sa kanila, ay mas maganda po para mapalago ang turista dito o para sa mga kabuhayan ng aming taga-isla. Katulad ng ano kuya? Meron Tulad ka ba po ng mga livelihood program. Sana, yung livelihood program, ano specific? Ay siyempre po yung mga kabuhayan na dapat ay nandito sa isla para po mas magandang ano. Ibig sabihin dagdag bangka, mga karagdagang bangka, ganun ba? O paano Hindi yun? na po siguro yung mga bangka katulad po ng mga yung magkaroon ng mga trabaho at mga taga rito, yung mga alternate pag hindi magagamit ang bangka, yung kung po baga stable yung hanap buhay para hindi na sila gumamit ng bangka. Ay pero meron ka ba naiisip na dagdag na livelihood, yung idea? Mga handicrafts, ganon ba? Pwede naman po, mga paghahayop at saka mga paghahalaman talaga dyan sa paghahayop at halaman po ang pakaraniwan dyan. So pwede naman yun dito? Pwede naman po. Pwedeng gawin sa Pwede isla? naman po sa isla. Ayun. Thank you kuya. Thank sige you po. kagawad ha. Salamat po.
sa island, especially sa Isla Moriones as a whole? Actually po, masaya po yung stay namin sa Isla Moriones kasi number one, ito yung pinaka-reliable na resort which is may generator siya. Kasi number one problem po sa Maniwaya Island is yung kuryente. So, laking ginhawa sa amin ng mga bisita na may generator pagka nawawalan talaga ng kuryente. Number two, very exclusive resort. So, yung other resort kasi nakatabi, nag-o-offer sila for the joiners na in-offer ng mga travel and tours. Which is, sa Maniwaya, when we inquired, hindi nga yun kasama sa mga travel and tours. So, talagang magkakaroon kayo ng private na vacation with the family, tahimik lang, gano'n. So, tapos ang dami nilang amenities. Actually, we enjoyed the biking experience, the kayaking, and also the floating balsa na ginawa namin lahat na activities. So, it was really fun. And we're actually talking about coming back. Kasi even na-enjoy din namin yung food kasi magaling yung cook ng resort. And hindi po sila sobrang pricey mag-price. So, all in all, it was really memorable experience. Okay, parang sulit na sulit. Yes, Worth it ka, no? Kahit we were there since Wednesday and ngayon lang kami uwi, so ilang araw yon. Pero never namin naisip na balik na tayo or parang hindi masaya. Na parang ngayon nga parang tapos na, gano'n. Ayan. And then, ma'am, can you invite other possible tourists ganito? Can you recommend? Would you recommend Yeah. the Islas Moriones? Yes, of course. I would recommend po that the Islas Moriones is a very accommodating resort here in Maniwaya Island. Even yung mga may-ari po, madali po silang makausap and they're approachable po when you are here po. They really talk with the guests and all the staffs. Lahat po sila madali rin pong makausap, yung mga nasa bangka, lahat po sila. So, all in all, para sa amin, 5-star yung service and yung accommodation natin. And another thing, activity na pwede nyo pong ma-enjoy, maranasan dito sa isla ay ang ang tawag dito ate, John ang name niya eh. Habal-habal daw ang tawag nila dito. Pero syempre sa Manila, sabi ni Judea, angkas. Angkas. So yun, pero yun, kung hindi niyo pa nararanasan na umangkas sa isang motorsiklo, ayun, mararanasan niyo po yun na dito mismo sa pagstay niyo sa isla. Okay? Another experience. Bye! Welcome? And ano sabihin? Welcome. Ayan o. Welcome, Ngani Baya. Welcome pala. Ngani Baya means welcome. So, nakita nyo kanina doon yung kanilang eskwelahan na sinasabi natin hanggang senior high at saka meron din silang barangay hall. First time kong gagawin. Magkakayaking kami dito sa Islas Moriones. So, sobrang excited ako. Hinahabol namin ang high tide. Kasi mamaya-maya daw maglo-low tide na. So, syempre hindi pwede yung kayaking pag-low tide. Kaya, eto na po, excited na kami. Tara! Tama ba, kuya? Ganda bang hawak mo? Ha? Ito raw, ganito raw hawak. Okay, may hawak pa pala. Ulit, kuya. Paano?
Yan, ganyan ang hawak. Tapos, Sa gitna po, ma'am. yan, ganito? Yan, ganyan. Yan, okay. Aura. Ano pangalan mo, kuya? Christian po. Christian. Si Christian, ano siya? Nag-a-assist talaga siya sa nagkakayak. Mga bisita dito sa Islas Moriones. Ilan taon ka na nagkakayak, Islas? Christian? Mga ano po, mga kalahating taon na po siguro. Mga kalahating taon na. So, kumusta yung mga turista? Marami na ba ulit? Medyo dumadami-dami na ho. Unti-unti bumabalik. Opo, bumabalik na po. After daw po nung pandemic, kasi syempre, di ba, na-miss ng maraming tao yung mga pasyalan nung pandemic. Meron bang isdang nakukuha dito? Meron po. Anong isda? Maliliit lang ho ang makukuhang isda rito, hindi gaya ro sa malalim. Pero nakakain yung isda. Opo. Wala bang galunggong dito? May favorite fish? Wala ho. Nasa malalim ho yun. Okay. Nga, talagang mapapagod ka rin na mag ganyan. Nakakaalam mo, pagka maalon, medyo mahihilo ka pala, no? Opo, pag mahina po ang ano mo. Yung, Oo, yan. Yes. Adventure. Adventure ni Ida G. Without partner, Consi. Ay, nako, partner. Na-miss mo tong adventure na to sa... Yun yata yung sinakyan namin, di ba? Yun yung yung balsa. Ano yung ginagawa sa balsa doon? ang po, may ano po ron, may Morion statue. Coral Reef. Ano yung experience nyo dito sa balsa? Ako pala, kung sa balsa lang, marami naman. Ano po, bakit po nag-decide kayo nandito kayo sa balsa mismo? Amenities kasi ng ng Islas Moriones. So kailangan naming yung experience. So far, kamusta po yung experience? So good, so far so good. We will be eating our lunch here. We're just waiting for our food. First time niyo po dito? Yeah, first time in Marinduque. I see. But we've been here since Wednesday. Okay. But we're going home by Sunday na. This is my family. I see, I see. Paano niyo po na-discover yung Islas Moriones? Through Facebook lang. Okay. Through Facebook. I see. Then I was able to contact Sir Romel. So that's it. We decided to go here in Marinduque. I see. Actually, we booked 2 months ago pa. Tapos tamang-tama, long weekend. Oh, long weekends. Long weekend. Thank you. Hello, Pastor. Hello. Is this your first time here? Yes, yes. Okay, so how's your experience? Well, first of all, thanks for having me. Well, my experience is nice. Having to bond with family, it's a wonderful thing. It's priceless. Have you been to other areas or tourist destinations in the Philippines? I've been to Bicol. There is the Lorenzos that have some resort in Bicol. Also, I've been to Boracay, and then I went to Bukidnon, somewhere in CDO. Cagayan de Oro. Cagayan de Oro. So you're enjoying the Philippines. Oh, yes, So yes. what are you? What's your work? What's your purpose here? I'm a missionary here, and my assignment was to be able to regroup the pastors that were in Rizal, to be able to bring them forward, seeing that revival was coming. So I had a distinct assignment. Okay. Thank you, Pastor. Thank you Nice very meeting much. you. Pero susubo niya to.
ito yung parang mouth, ano niya, dito kayo kakagat. Tapos yung buong to nasa loob ng mouth. Huwag nyo lang sasaw-saw sa tubig to. Kumbaga, ito yung palabas sa tubig. So, yun lang, normal na hinga malalim. Tapos buga. Ngayon, kung sakaling pinasok ng tubig, buga lang kayo ng isang malakas. Parang kayong dumura na gano'n. So, lalabas na yun. Para po sa ating How to Be You segment, ano po ang pinaka na-enjoy nyo island activities? Okay. Actually, oh, wait, bago yun. Yung tanong mo, Premi. Ayun, no, alam nyo ba yan? Century-old tree daw yan. Diba? Isa pa rin yan sa attraction ngayon dito sa Maniwaya Island. So, anong pinaka na-enjoy ko na activity habang nandito sa isla? Actually, yung paglangoy dun sa sandbar, sa Palad Sandbar. Ang sarap talaga no? Imagine, nandun ka sa gitna ng dagat, tapos merong white sand, and then nag-emote-emote ka doon. Yun, pero parang na-enjoy ko talaga. Pero actually, sa totoo lang, halos walang itulak kabigin. Lahat nag-enjoy ako. Pero I think that's the best na spot na nakita ko sa isla. Okay? So, and of course, kasama ko sa isla, alin? Or paano ako paano kinakaya ng energy ko na talaga namang tuloy-tuloy yung aming island hopping. Siyempre, andyan yung Immune Advance at Plavon Pro para sa aking immune system at para maiwasan ko ang pagsakit ng mga kaso-kasuhan. Di ba kanina yung pag-akit-akit sa rock formations, nakaka-excite, very challenging pero enjoyable naman. Okay? So there you have it. Alam niyo na naman ang ilan sa aking mga gusto. Sana na-inspire at natuto po kayo. Hanggang sa susunod. Bye! So alam niyo, habang naglilibot ako dito sa Isla Maniwaya, ang dami kong nalalaman na background or paano ba lumitaw sa mapa ang Marinduque. So, ang Marinduque, part ito ng Quezon Province. Pero syempre later on, nung siguro nabuo na nila yung kinakailangang income, tsaka population, ayan, so nagsarili na ang Marinduque. At meron akong isang alamat na na nalaman. Ito palang Marinduque, based dun sa alamat, merong love affair. Tapos, ang pangalan nila, si Marina at si Garduque. Ngayon, against daw itong ama ni Marina kay Garduque. So, ang ginawa ng dalawa para maipaglaban ang kanilang love affair, naglayag sa karagatan. And habang sila ay naglalayag sa karagatan, lumubog yung kanilang sinasakyang bangka. And ayun, mula noon, ang lalawigang ito ay tinawag na Marinduque. And ang Marinduque po, para sa kaalaman ninyo, ay meron siyang 6 cities. Kabilang na po dito itong town ng Santa Cruz, kung saan matatagpuan itong Isla Maniwaya, na kung saan ito po yung aming nililibot sa mga oras na ito. At habang kami ay umiikot, ayan, naa-amaze ako sa mga kwento sa likod ng pagkakabuo o pagkakalagay sa mapa ng lalawigan ng Marinduque. So, dami ko pa sana ikukwento sa inyo, kaya lang, kailangan ko na magpaalam. Oo, so, ayun po, bukod sa nakaka-enjoy, nakaka-relax, talagang ang pagta-travel, matututo po kayo, lalo na sa kultura at syempre dun sa history na nakapaloob dun po sa bawat lugar na ating pinupuntahan. At palagi nga namin sinasabi ni Partner Arnold na dito talaga sa Pilipinas, there's a lot more to see. Love the Philippines. Ako po si Aida Gonzalez, Aida G for short, ang inyong Good Vibes Queen. Bye!